This is KTM Duke 390 version 2. Ang problema ng kanyang motor is nag-overheat and then ayaw umikot ng kanyang fan. As per checking, tinignan natin yung kanyang radiator fan nandito. Nung kinapa natin matigas, ibig sabihin nun is stock up yun. So ito na ngayon yung bago niyang nabili. So ito ay pang Dominar 400 na bagong modelo. So ito yung magagandang klase na fan. Ito yung fuse kanina, tinignan ko dito. Kasi automatic yan pag nag-i-stock up yung fan nyo, automatic yan. Itong fuse na to, itong number 15 na fuse nito. Fuse number 1, 2, 3, 4, 5. Fuse number 5, automatic nito, magti-trip to or mapuputol to. Ito yung kanyang fan, titignan natin, natanggal ko na yung fan, kung titignan natin, ayan ang tigas ng ikutin, ayan, dapat free to na iikot, dapat free lang siya na iikot pag inikot mong ganyan. So natapos na natin na mailagay yung fan. Hindi ko pa nilagyan ng cover dito. And then yan, free wheel na yan. May free wheel na siya na. Ang temperature niya is 1 bar. Start natin. Ito yung kanyang coolant, 47 degrees Celsius. Dapat around 96 to 95 yan iikot. So yan na nga po yun. Bali umiikot na yung fan. Normal na yung temperature, 89. Tayong fan 95, 96. Iikot na naman yung fan. Yan. Isa pang ikot. So hello, what's up mga ka-orange, mga kapongkan. This is Orange Blooded Motomaniac. Muling nagbabalik. So today's video ay meron po tayong gagawing isang motor. This is KTM Duke 390 version 2. Ang problema ng kanyang motor is nag-overheat and then ayaw umikot ng kanyang fan. So bago lang daw ito niya nabili, swap sa isang motor niya, and then hindi niya napansin na hindi pala umiikot yung fan. Kasi yung pag-uwi niya is straight lang yung daan, walang masyadong traffic. And then nung time na dumating siya or umabot siya dun sa traffic na area, napansin niya na tumaas yung temperature. And then tinanong ko siya kung meron siyang nararamdaman parang ikot ng fan. And then sabi niya is wala daw. As per checking, tinignan natin yung kanyang radiator fan nandito. Nung kinapa natin matigas, ibig sabihin nun is stock up yun. Hindi yun siya naikot. Kaya most likely, so hello, what's up mga ka-orange, mga kapongkan. This is Orange Blooded Motomaniac. Muling nagbabalik. So today's video ay meron po tayong gagawing isang motor. This is KTM Duke 390 version 2. Ang problema ng kanyang motor is nag-overheat and then ayaw umikot ng kanyang fan. So bago lang daw ito niya nabili, swap sa isang motor niya, and then hindi niya napansin na hindi pala umiikot yung fan. Kasi yung pag-uwi niya is straight lang yung daan, walang masyadong traffic. And then nung time na dumating siya or umabot siya dun sa traffic na area, napansin niya na tumaas yung temperature. And then tinanong ko siya kung meron siyang nararamdaman parang ikot ng fan. And then sabi niya is wala daw. As per checking, tinignan natin yung kanyang radiator fan nandito. Nung kinapa natin matigas, ibig sabihin nun is stock up yun. Hindi yun siya naikot. Kaya most likely, mag-overheat talaga. So ngayon, last week ko to chinek, dumating na yung kanyang bagong fan. And then meron pa itong isang issue last time na lumalabas yung yung oil pressure dito na sign. So nakita natin din na punong-puno din yung kanyang oil. So ngayon nasa tamang level na to, and then nasa minimum maximum na siya, in between. So na-rectify na natin yon. Ito na ngayon yung bago niyang nabili na radiator fan. So ito ay pang Dominar 400 na bagong modelo. So ito yung magagandang klase na fan. Parang matining yung tunog. Ito yung mga nilalagay sa mga Vito na ganito, na 2021 model. Wala siyang shroud sa likod. So ito na ngayon yung mga bagong modelo. So nabili niya to ng, ito yung price para may idea kayo.
So kay Berting niya nabili, ito yung price niya, 6,335. Mas mahal to compare dun sa isang modelo na yung may shroud, 4,000 plus lang yun. Pero ito, tawag nito, magandang klase to na tawag nito, na radiator fan. Ito yung kakabit natin, plug and play lang to. Akala nyo hindi siya plug and play kasi iba yung bracket, pero the same pa rin yung butas na yan. The same lang dito sa Dominor 400. Ito lang yung pinagkaiba. Yan, ito yung kakabit natin. And then automatic, dahil hindi pa alam ng may-ari na yung coolant niya, kung napalitan na ba, so papalitan na lang din natin diretso. So hindi ko nababaklasin to. Dito na lang sa gilid tatanggalin natin. I-drain ko lang yung coolant, ikakabit natin to. And then, ito yung fuse kanina, tinignan ko dito. Kasi automatic yan, pag nag-i-stack up yung fan nyo, automatic yan, itong fuse na to, itong number 15 na fuse nito, fuse number 1, 2, 3, 4, 5, fuse number 5, automatic to, magti-trip to, or mapuputol to. So pinalitan na namin, and then ikakabit namin to. And then titignan namin mamaya via OBD scanner kung o ilang minuto bago niya i-cool down yung nito, yung kanyang makina, yung cooling niya. So ayun, ikakabit ko lang to. Madali na lang magkabit nito. Wag lang mainit. Yan, kabit lang natin to and then babalikan ko yun after a few seconds. Section na to, change ng coolant. Hindi pa yan lalabas kasi need mo pa i-open tong sa gilid. Tanggal ko na yung fan. Kung titignan natin, ayan o, ang tigas ng ikutin. Ayan. Ayan. Pag ganitong tawag nito, problema, automatic sunog na tong likod niya. Tsaka ang problema dito, pag ganito, hindi mo na mapapalitan yung likod niya. Pag nasunog na yung kabitan ng carbon brass, wala na to, dispose na to. Magagamit mo na lang dito kung buo pa yung winding. Yun na lang yung magagamit mo. Ayan o. Ayan. Dapat free to na iikot. Same ng ganito. Dapat free lang siya na iikot. Pag inikot mong ganyan. Yan. Ito. The same lang to. Ayan o. Kung titignan nyo. Ayan yung butas na yan. Ayan. The same lang yan. Pati ilalim. Naka-reverse lang to kasi. Pero pag nakaganyan yan, same yung butas niyan. Yung sa taas, the same yung butas niyan. Plug and play lang to. So, kabit natin. Madali na lang kung paano nyo tinanggal. Ganun lang, pagbalik din. Pero ang diskarte. So, una ikabit nyo to dito sa ilalim. Abang nyo lang dyan sa ilalim. Pasok nyo to. Una nyo muna dito sa ilalim. Lagyan nyo ng tawag nito, ng nut para hindi siya nagalaw. Yan. Pasok nyo sa ilalim. Ayan o. Pasok nyo. Yan. Saka dito laruin nyo sa taas. Mahirap kasi dito sa taas pag inuna nyo yung taas. Itong ilalim lang muna. Lagyan nyo ng nut. Huwag nyo i-lock totally para maangat-angat nyo pa dito sa taas. Then yung isa. Ito. Yung orientation nito. Ganyan. Tignan nyo to. Ganyan. Kasi maglalak yan dito sa pasok nyo. Yan. Lagyan nyo ng nut. Huwag nyo din i-lock ng todo. Pero hindi nyo ito magagawa pag nakakabit pa tong hose dito sa kanyang tawag nito. Sa radiator ito. Kasi hindi ito mamumove ng ganito. Yung isa naman sa kabila. Same process pa din ito. Itong corner na to, dito yan, babanggayan dito. Para pag twist, hindi siya iikot. Ito kasi nayupito. Kasi nag-iikot-ikot to dyan. Yan, napasok na. Tapos, pag hinigpitan nyo, kapain nyo tong kanyang LC kung sasabit. Baka kasi, hinigpitan nyo na lahat. Tapos, sabit pala. Damage yung radiator fan nyo. Tapos, sabay pa yung radiator nyo. Baka butas pa. Then yung ilalim. Pwede na itong i-lock yung sa ilalim. Ito mararamdaman na to ng may-ari ngayon na may fan na. Kasi dapat itong model na to, meron pa tong rubber dito sa likod na parang harang sa tawag nito, sa buga ng fan. Kaso wala na rin tong rubber dito. May rubber pa yan dito sa mga stock na 390. Ngayon wala na. So nagalaw na to pag ganito. Kasi wala tong shroud. Hindi katulad nito may shroud, yung buga nito pa ilalim. Pero mararamdaman mo pa rin pag tatakbo. Kasi pag tatakbo, pag buga ng fan plus hangin, babangga. Tamaan ulit yung legs nyo. Then, higpitan nyo na lahat. Kapain nyo yung LC niya kung sasabit.
Baka man nandigo sa ano? Oh, tag 270 sa 295 sa kwan? So natapos na natin na mailagay yung fan. Hindi ko pa nilagyan ng cover dito. And then yan, free wheel na yan. May free wheel na siya na umikot yung ating LC ng fan. Yung coolant hindi ko pa siya sinarado kasi i-bleed ko pa siya. And then titignan natin dito sa ating OBD application natin kung ilang degree o ilang minuto niya i-cool down yung fan ay yung makina. Start natin. Ang temperature niya is 1 bar. Start natin. Ito yung kanyang coolant, 47 degrees Celsius. Dapat around 96 to 95 yan iikot. Antayin na lang natin. Palapasin lang natin yung hangin. Matingog. Ano? Pero ikot. So ayan, bali natapos na natin gawin yung motor. So far okay na yung kanyang cooling. Patay sindi na yung tawag ito, yung kanyang radiator fan. And then normal temperature niya is 96, 95 aandar, 89 mamamatay. Hindi pa yan tumatakbo. Mas better pa pag tatakbo kasi tutulungan niya pa na tawag nito, mahanginan yung radiator. And then may isa pang issue nito na namamatay-matay pero na troubleshoot na rin natin. Spark plug cap na lang yung papalitan dito. Sabay na rin din yung kanyang spark plug. Then yun na yun. Normal sa mga KTMs na mabilis uminit. Pero as long na iikot yung ating fan, wala kang problemahin dyan. Kasi hindi yan mag-overheat. Mag-overheat yan, either naubusan ng coolant, may problema sa makina, yan, mabilis yan uminit. Yung oil, na hindi masyadong nag-change oil, yan, mabilis din yan magpainit ng, tawag nito, ng motor. And then yung radiator na napuno na ng asin, kumbaga. Kaya iwasan yun na lagyan ng tubig yung radiator nyo. Kasi yan yung isang reason kung bakit nag-aasin-asin na yung laman ng yung radiator. And then yung mga fins nito, iwasan nyo na bugahan ng mataas na pressure or either sa mga lupa, yung tinatamaan siya ng lupa, pinapasok siya ng lupa, ayan, hindi na nakaka-penetrate ng maayos yung hangin kasi barado na siya. And then yupi na yung mga fins niya. So yun, bali wala na akong gagawin dito. Change oil na lang daw to next time. And then shout out kay sir. Ito, bago pa lang siya sa KTM kaya nangangapa pa siya. And then yun nga yung napansin niya last time nung pinatakbo niya to. So na-rectify naman natin yung problema. So yun na lamang po. Bali maraming salamat sa panonood. Hanggang sa susunod ulit na mga videos natin. Ride safe po sa lahat. Peace.